Wala raw urungan sa pagsasampa ng kaso ang traffic constable na si Jorbe Adriatico laban sa lalaking nanapak at nangaladkad umano sa kanya gamit ang isang sports car. Pero nangangamba raw siya sa kanyang seguridad at ang kanyang pamilya. Sa ngayon, hindi pa rin nagpapakita sa otoridad ang suspect. Makibalita tayo kay Tech Ocampo. Magdamag na nakabantay sa gate ng Valencia Hills Subdivision sa New Manila, Quezon City ang mga tauhan ng Quezon City Police District. Dito raw nakatira ang lalaking nanakit at kumaladkad sa traffic constable na si Jorbe Adriatico gamit ang kanyang sports car kahapon. Nakilala siya bilang si Joseph Russell Inco. Nakuha ang larawan ni Inco matapos matrace ang rehistro ng kanyang mamahaling sports car sa Land Transportation Office o LTO. Hindi pinapasok ng mga security guards sa exclusive village ang mga pulis, kaya hindi nila napuntahan ang bahay ni Inco. Pero tiniyak naman daw ng mga security guards sa kanila na nasa loob pa ng Valencia Hills ang sasakyan ni Inco. Kinaumagahan, nagpunta sa headquarters ng QCPD ang abogado ng suspect. Ayon kay QCPD Chief Joel Pagdilao, sinabihan niya si Attorney Ian Ludovice na papuntahin si Inco sa presinto. Pinadadala rin ni Pagdilao ang sports car ni Inco sa Camp Caringal para sa investigasyon. Ipaparating daw ng abogado ang mga ito sa kanyang kliyente. Pinag-aaralan pa raw nila ang mga susunod nilang hakbang, pero tiniyak nilang makikipagtulungan sila sa investigasyon. Tuloy-tuloy yung pagdidemanda natin. Hindi naman na ibig sabihin ka nag-appear siya. Hindi na matutuloy yun dahil meron na tayong statement ng complainant victim natin. Ito rin ang tiniyak ni Inco sa kanyang naunang inilabas na pahayag. May tiwala at kumpiyansa raw siya sa sistemang legal at naniniwala umano siyang lalabas din ang katotohanan. Nananawagan din siya sa publiko na hayaang manaig ang due process sa insidente. Sa panayam kaninang umaga sa unang hirit, hindi napigilang maging emosyonal ng traffic constable na si Adriatico nang ikwento ang kanyang sinapit mula kay Inco na sinita lang daw niya dahil sa traffic violation. Bibilisan niya, babagal. Titigil siya, sasaktan ka. Yung time na yun, bilis to. Mabilis yung takbo. Iniisip ko, patay na ako eh. Abang namamakawa ko sa kanya. Tuloy pa rin yung niya sa akin. Papailan natin siya ng serious physical injuries. Pangalawa, yung direct assault against the person of agent in authority. And pangatlo, yung grave threat. Inirekomenda na rin daw ng MMDA na kanselahin ang kanyang lisensya. At kung may baril man daw si Inco, sana raw ay kansilahin na rin ng PNP ang lisensya nito. Dapat responsableng negosyante po ito, mamamayan, dahil nakakaangat po siya sa lipunan. Hindi ito ang unang pagkakataong nasangkot sa gulo ang mga traffic constable ng MMDA. Nito lang nakarang linggo, 2 traffic enforcer ang sinaktan umano ng mag-asawang motorista na sinita nila dahil sa improper dress code. Inaresto ang 2 na inireklamo ng direct assault at physical injuries. August 2012 naman, nang pumutok ang balitang pagsampal ng motoristang si Robert Blair Carabuena sa traffic constable na si Saturnino Fabros. Sinampan din siya ng kasong physical assault. Tech Ocampo, Nagbabalita, Pilipinas.